Kaya asikasuhin, madaliin nyo na, oh. Sa tingin ko sa tingin ko lang naman mga bossing, ang dulot at hatid ni Marcoleta sa ating bayan, pinsala na ho Biruin mo, tingnan mo yung mga nananahimik doon sa Kalayaan. Yung nananahimik na isla, mga bossing, may mayor, may vice mayor, may barangay, may kulungan, wala nga lang nakakulong dahil mababait yung mga tao doon. Mga Pilipino, itinataas ang bandila ng Pilipinas, kinakanta ang lupang hinirang doon sa Kalayaan Group, o Kalayaan Island Group, gustong isuko, gustong i-give up. Di ba, Armando De Peo? Ano yan? Pinsala na ho yan Sabi ni Oleb, ETC, galing kay Diskaya, yung campaign contribution niya. Baka kaya hindi isinulat yung mga Diskaya dahil alam nila na darating yung oras na maghahalughugan na ng mga flood control. Na kapag sinulat nila, malamang sa alamang, rektang iisipin ng mamamayang Pilipino, naku, tingnan mo sila ngayon. Biggest contributor pala ng kampanya ni Marcoleta ang mga Diskaya, kaya naman pala ipinagtatanggol. At yung kaninang umaga lang mga boss chief sir, malupit yung mga binitawan at mga sinabi ni Atty. Larry Gadon mga bossing. Kanino? Sa mga Diskaya. Sila daw ang may-ari ng Miro na pumalit sa Smartmatic at dinaya daw ng Miro yung eleksyon para kay Marcoleta. Ang may-ari daw ng Miro ay mga Diskaya. Malupit yun, mabigat ho yun. Atrasan nyo na lang, tignan nyo doon sa mga vlogs natin kaninang umaga. Makikita nyo ho yun. Sa zero declaration ng donation, kaya nagiging question ngayon kung saan nanggaling ang pondo niya, gayong 51 million lang ang kanya SLN. Tama po, dahil nga po yun yung assumption ng ating mga kababayan, kung wala kang tinanggap na contribution at ito lamang ang iyong deklarasyon sa SALN, saan mo kinuha yung ginastos mo pang iba? Ito. Bakit ang tagal, attorney? Parang haba ng panahon na ginugug. Oo, ang tagal nakakapinsala pa sa Pilipinas biruin mo, Nobyembre pa. Simula nung marinig natin yon. Disyembre, January, February na ngayon. Patakbo na ng 4 na buwan Masyado ng COMELEC para busisiin ito. Gayong ang tagal na pong panahon na pinag-uusapan ang donasyon ng mga kontratista sa mga politiko. No po, dahil ito po kailangan maingat ang kanilang investigasyon dahil dalawa po ang kapupuntahan nitong kaso na to, no? Maari po itong mauwi sa kasong kriminal at mauwi... Perjury. May pagkakakulong na hindi lalagpas ng 6 na taon, mga kababayan. Madiskwalipika dahil nagsinungaling sa kanyang sose. Ano po? Makulong ng hindi ihigit sa 6 na taon, mga kababayan, dahil doon sa kanyang sinumpaan o nilagdaan na kasinungalingan. Sana dalawa. Sana both. Ano po? Para marinig ulit natin silang sumisigaw. Naku, eto na kayo. Ikinulong ninyo. Sinisikil ninyo kasi maingay si Rodante Marcoleta. Ganyan na naman ang isisigaw ng mga DDS. Sabi ni Joel, "Hoy, nagulat ako sa sigaw." Naman, minsan lang naman ako sumisigaw no? Kapag na-hype lang naman tayo, mga boss, mauwi sa kanilang disqualification. Kaya kailangan po ititindig dun sa korte. Alam niyo naman po ngayon sa korte, pag nag-file ka, dapat merong reasonable certainty of conviction. Dahil itong kaso po ito, hindi lang... Hindi, ito, meron ng pag-amin ni Marcoleta, di ba? Sabi ni Ma'am Trixie Villa, yun din ang tanong ko, bakit ang tagal? Sabi nila, due process daw. Lamang tong administratibo na pagkakatanggal. Ngunit mauuwi po ito sa isang election offense na kasong kriminal na COMELEC mismo ang magsasampa po sa ating mga regional trial courts. Yan po kasi ang nakalagay sa batas. Kaya po yung pag-iingat, yung due diligence at yung impartiality talagang sinasagawa po ng aming departamento. Ayan, ulit muli. Mananawagan ako doon sa mga kapwa natin na mga content creator. Kung tingin ninyo, parehas ng tingin ni Mark Ramos na pinsala na ang ginagawa ni Marcoleta sa bayang Pilipinas, ito pinakamadaling laban.
Di ba? Eto mismo si Marcoleta na ang umamin para madiskwalipika siya. 'Di ba? Para makulong sa kasong perjury kung sakali. Kaya lang, Weng, ang sinasabi nga, impression na hina yung batas. O kaya, gumawa sila ng batas na pwede nilang Magbabawal lusutan. talaga. Hindi, pwede nilang lusutan. Oo. Kasi itong, yung Yung mga kaso, politiko. yung kaso ho ng nitong si dating Senate President Jesus Escudero, tumanggap siya ng campaign contribution. Umamin pareho to, ha? Yes. Umamin Oo. pareho. Doon sa isang kontratista na ang kumpanya ay may kontrata sa Yung kay Cheese Escudero, papaliwanag ko lang ho ng konti, mga kababayan. Nandiyan na si Ma'am Neng Gigi. Late na naman. Ay nako, laging late to. Tayo po, hindi tayo nalilate, mga kababayan. Yung kay Cheese Escudero, may loophole daw talaga no? Si Lubiano, nagbigay sa kanya ng 30 million. Kung di ako nagkakamali, doon sa eksaktong pera. 30 million. Kung magkano man yung ibinigay. Ngayon mga kababayan, si Lubiano, isa sa may-ari o may-ari ng construction company. Ngayon, ang loophole is kapag ka sinabi nila na hindi galing sa construction company ni Lubiano yung perang natanggap ni Cheese Escudero at galing pribado sa bulsa ni Lubiano, lusot na agad. Yun yung loophole dyan. Yung kay Rodante Marcoleta, hindi ko alam kung paano nila ilulusot yan. Nagsinungaling sa SOSE, zero contribution ang isinulat doon, at pagkatapos, umamin sa national television, ewan ko kung national television o vlog lang din yung Net25. Umamin doon sa Net25 na meron daw siyang contributor. Di alam na, nadulas na, no? Palitan mo kaya yung sapatos mo, Boss Rodante Marcoleta. Madalas kang nadudulas Madalas kang kumakambyo Diba? So malayo po. Yung Ketchis, alam natin na may loophole, pero yung kay Rodante Marcoleta, ewan ko na lang kung paano nila lulusutan ito. Ito na kontrata sa gobyerno. Pero sabi niya, hindi, akin yan personal ko yan, Personal ko hindi yan yung korporasyon. so, Kaya lang, paano may ihiwalay Kaya yung may-ari ng kumpanya sa mismong korporasyon, Atty. Laudianco? yun ang tanong doon, attorney. Kaya Yun yung loophole nila, no? sasabihin syempre ng COMELEC, hindi, yan ang batas Di ba? Sundin lang namin ang batas. Tama ko ba, attorney? Tama po, kaya nga po kaisa po kami doon sa pagbabalangkas ng bagong Omnibus Election Code. In fact, nung 19th Congress po ay may isinusog na ang COMELEC, almost 1,000 pages po ito na pagbabago. Kasama po yan, yung mga reforms natin dyan, kasama ni vote buying, pagbabago at mas matalim na ngipin pagdating po sa declaration ng contributions and expenditure. Ngunit hindi po ito pinalad na maging batas. Ngayon po ay sususog po muli namin ito sa 28th Congress dahil nakikita po namin, una sa lahat, ang problema sa ating batas dyan. Tulak nyo na yung kay Marcoleta, bigyan nyo kami ng timeline kung kailan mauumpisahan na yan dahil araw-arawin namin kayo. Sabi ni Janelle Van der Herst, 8-8 like. Aba, may 8-8 ka pa. Bayani Agbayani yun Shout out sa iyo. 88 yung kanyang like. Parang unilateral declaration, talagang manggagaling lamang doon sa mga kandidato. Kaya po medyo nahihirapan ng COMELEC saan kami kukuha ng pagbangga dito kung sakaling yung mga naideklara hindi rin nakapagsusumite ng mga hindi rin sila required na mag-file ng kanilang mga contributions and expenditures. Kaya po ang layunin namin, mas mahigpit, batas na may mas pangil po dito, mas malalim na kapangyarihan sa COMELEC para kumuha ng ibang ebidensya. Alam nyo, sa nakikita ko na pag-udlot-udlot at pinapatagal nila Marcoleta, isa lang yung huyan sa indikasyon na nakikita ko na hirap silang ipagtanggol yung patungkol dyan sa SOSE na yan. Hirap silang ipagtanggol. Tingnan mo nga yung kay Inday Sara Duterte, mga boss chief mo, sir, di ba? Hanggang ngayon wala tayong naririnig. Hanggang ngayon wala tayong naririnig na depensa para doon sa mga Mary Grace Piatos. Ang dinadahilan nila, confidential funds nga confidential nga Hindi pwede sabihin, sandali. No, COA, ang humihingi ng mga papeles, dokumento kung sino mga tao na to, hindi naman yun kalaban ng gobyerno. Okay?